Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 3, Quarter 3, Unang Linggo, Unang Araw, Ugnayan ng Sarili sa Kapwa. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ng mga ugnayan ng sarili sa kapwa at natutukoy na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Sabay-sabay nating basahin, panalangin, pagbati. Mga bata, ano-ano ang mga magandang kaugaliang Pilipino ang isinasagawa mo araw-araw? Sabay-sabay natin bigkasin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tanong, ano ang kahulugan ng kasabihan o pangungusap para sa inyo? Paano nito ipinapakita ang ugnayan ng sarili sa kapwa? Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na makikilala ang mga ugnayan ng sarili sa kapwa at matukoy ng ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Ngayon, ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang may kinalaman sa aralin. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? At ano ang inyong pag-unawa ng inyong sarili? Mga bata, sabay-sabay bigkasin, sino ako? Sino ako? Sino ako? Madalas na tanong ito tuwing may sulating pagsasanay tungkol sa aming mga sarili. Paano ko nga ba sisimulan ang pagsagot dito? Sapat na ba ang aking pangalan para sa pagpapakilala? Kapag nalaman ba nila ang aking pangalan, malalaman na ba nila kung sino ako? Ano nga kaya ang tinutukoy ng aking pangalan tungkol sa aking sarili? Marahil ang pagtatanong na ito ay para sa pag-unawa pa ng aming mga sarili. Ang pagtugon sa tanong na ito ay hindi lang sa pagsulat ng pangalan, kundi sa paglalahad kung ano at sino ako bilang anak. Pwede rin na mag-iba ang pagturing kung bilang isang kapatid. Nag-iiba din kung bilang isang kamag-aral o estudyante. Lalo na kung bilang kaibigan o matalik na kaibigan. Siguro, iba din bilang isang miyembro ng komunidad o ng ating lipunan. Mga bata, tungkol saan ang maikling sanaysay? Ano ang mensaheng nais iparating ng sanaysay? At bakit nabanggit sa huling bahagi ng sanaysay na pwedeng mag-iba ang pagturing o pagkilala sa ating mga sarili, sa paanong paraan kaya ito nag-iiba? May mga iba't ibang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo ng mga tao. Ang pag-unawa ng ugnayan ng sarili sa kapwa ay mabubuo sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang relasyon o pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tao. Ngayon, lagyan ng check kung ang nakasulat ay may kinalaman sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Lagyan naman ng X kung ito ay walang kinalaman sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Para naman sa paglalapad, ano ang gagawin mo para sa mga sumusunod na sitwasyon? Una, maagang gumising ang mag-anak para sa paghahanda sa darating na bisita. Ikaw na lamang ang natira sa inyong higaan. Ikalawa, nagkasakit ang iyong nakatatandang kapatid. Tila hindi siya makakilos ng maayos tulad ng kanyang karamdaman. Nakapag-alok na ang iyong mga magulang sa pagsasalo-salo sa hapagkainan.
Pangatlo, ang iyong lola ay sadyang makakalimutin dulot ng pagtanda. Ilang beses ka nang tinanong kung saan ka nag-aaral. Ngayon na kayo'y muling nagkakwentuhan, paulit-ulit ang kanyang mga nababanggit. Ngayon na natukoy natin kung sino-sino o kung kanino tayo nakikipag-ugnayan, atin namang aalamin ang mga kasanayang nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Pero sa araw na ito, ating binigyan diin ang ugnayan ng sarili sa ating pamilya. Dahil dyan, lagyan ng masayang muka kung ang kilos ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa miyembro ng pamilya. Malungkot na muka naman kung hindi. Ikalawang araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang mga ugnayan ng sarili sa kapwa at naiuugnay na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Sabay-sabay nating bigkasin, panalangin, pagbati. Lagyan ng masayang mukha kung ang kilos ay nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa miyembro ng pamilya. Malungkot na mukha naman kung hindi. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang makapaglalarawan ng mga ugnayan ng sarili sa kapwa. At may uugnay ang ugnayan ng sarili sa kapwa na nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang may kinalaman sa aralin. Ang kapwa, ito ay tumutukoy sa kasama o ibang tao bukod sa sarili. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakasulat sa pisara? At ano ang inyong pag-unawa ng inyong sarili? Ngayon, kompletuhin ang graphic organizer. Mula sa maikling sanaysay na binasa kahapon, ano-ano ang maaaring maging gampanin o pagkilala ng sarili sa ating ugnayan sa kapwa. Mga bata, tandaan ang mga sumusunod. Ang pagtitimpi kahit na may nabubuong galit o inis, pag-unawa kahit na nagkamali na ang kapwa, pagiging mahinahon kahit na sa mahirap na sitwasyon, pagiging responsable, pagiging magalang, lalo na sa nakatatanda, pagbabahagi ng kung ano ang mayroon, material man o kaalaman, at pakikinig. Ngayon ay magpapatugtog ako ng musika at papaikuti ng isang bola. Kapag huminto ang bolang ito sa mag-aaral, kailangan niyang sagutin ang sumusunod na tanong sa mga sitwasyon. Una, si Kiko ay tumutulong sa mga gawaing bahay sa kanilang paghahanda para sa bisitang darating. Bagamat may mga gawaing pampaaralan pa siya, sinikap pa rin ni Kiko na tumulong sa kanyang pamilya. Ano ang ipinapakita ni Kiko? Pangalawa, natapos agad ni Hazel ang gawaing na itakda ng guro. Nakita niyang nahihirapan ang kanyang kaklase na si Jerome. Ano kaya ang gagawin niya?
Pangatlo, nakita ni Carlo na mabilis na nakatapos ng gawain ang kanyang mga kagrupo. Yung bahagi na nakatakda na lang sa kanya ang hinihintay. Ano ang gagawin ni Carlo? Ngayon, ano-ano ang mga ipinamamalas ng mga bata sa iba't ibang mga sitwasyon? Sa una, pagtutulungan at pagiging responsable. Sa ikalawa naman, maaaring ang ipakita ni Hazel ay pagdamay at pagtulong na matapos ang gawain. At sa pangatlo, pagsusumikap na tapusin kahit nahihirapan. Maaaring humingi ng tulong para matutunan kung ano at paano dapat gawin ang bahagi ng proyekto. Ngayon naman ay humanap ng kapares. Mag-isip ng maikling dialogue kung saan ang inyong emosyon at damdamin ay sinubok ng pagkakataon. Maaaring ang dialogue ay aktwal na mga karanasan kasama ang kapamilya o kaibigan. Huwag kalimutang bigyan ng pangalan o tukuyin kung sino-sino ang magkausap. Mga bata, ano-ano ang maaaring maging gampanin o pagkilala ng sarili sa ating ugnayan sa kapwa? Piliin ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ikatlong araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalapat ang mga kilos na nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa at napatutunayan na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Sabay-sabay nating bigkasin, panalangin, pagbati. Piliin ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Mga bata, ano-ano ang mga kasanayan o mga gawaing nagpapakita ng pagiging mapagpasensya? Sa araw na ito, ating ilalapat ang mga kilos na nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa. Ating papatunayan na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang may kinalaman sa aralin. Ang pakikipagkapwa ay tumutukoy sa pagkakaroon ng mabuti at maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang tao, habang ang komunidad naman ay tumutukoy sa pangkat ng tao sa lipunan na pinagbubuklod ng magkakatulad na interes. Ang pakikipagkapwa ay tungkol sa ugnayan ng sarili sa kanyang kapwa. Kabilang sa paglinang ng pakikipagkapwa ay ang pagiging mapagpasensya. Ang kasanayang ito ay kadikit ng mga gawaing ating ipinamamala sa mga nagdaang mga gawain at talakayan. Ang paghubog ng ating pasensya ay hindi lang pag-unawa ng ating sarili kundi pati na rin ng ibang tao na ating kapwa. Tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging mapagpasensya.
Nakikiisa si Jessie sa kanyang pamilya sa paghahanda ng kasangkapan sa pagluluto ng kakanin. Kahit na may mga proyekto pa at takdang aralin, nakapagplano na si Jessie kung paano niya ito tatapusin. Darating na ang panahon ng Kapaskuhan. Tiyak makakabenta sila nito ng marami. May hawak akong garapon na papangalanan nating Patience Jar. Magbibigay ako ng mga piraso ng papel na inyong susulatan ng inyong karanasan kung saan nasubok ang inyong pasensya sa pamilya, sa paaralan o sa komunidad. Ngayon naman ay guhitan ng isang bituin kung ang gawaing nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa ay hindi nyo pa naisasagawa, pero nais nyo itong isabuhay. 2 bituin kung madalas nyo itong ginagawa. 3 bituin naman kung lagi nyo na itong ginagawa. Guhitan ng masayang muka kung ang kasanayan, gawain, kilos o asal ay nagpapakita ng pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Malungkot na muka naman kung hindi. Ika-4 na araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa mga sitwasyong kasama ang kapwa. At naipaliliwanag ng ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Sabay-sabay nating bigkasin, panalangin, pagbati. Guhitan ng masayang muka kung ang kasanayan, gawain, kilos o asal ay nagpapakita ng pakikipagkapwa tulad ng pagiging mapagpasensya. Malungkot na muka naman kung hindi. Mga bata, paano ninyo ipinakikita ang mabuting pakikipagkapwa sa inyong mga kasama sa komunidad? At paano ninyo pinananatili ang mabuting pakikipagkapwa sa loob ng inyong komunidad? Sa araw na ito, ipakikita natin ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa sitwasyong kinahaharap sa komunidad. Maipaliliwanag rin na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakakatulong sa paglinang ng mga kasanayan sa sarili at kapwa. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang salitang may kinalaman sa aralin. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? At paano nasasaklawan ng pakikipagkapwa ang ugnayan ng mga sarili sa kapwa? Sumulat ng mga halimbawa ng gawin na nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa sa mga mag-aaral sa isang pirasong papel. Idikit ang mga ito sa pisara. Mula sa mga naisulat na halimbawang gawi, ipaliwanag ang mga sumusunod.
Hatiin ang klase sa 3. Isadula ang kanilang magiging tugon sa mga sumusunod na sitwasyong kinakailangan ng pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa. Ngayon naman, isulat sa inyong kwaderno ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon. Mga bata, ano ang inyong maipapangakong gagawin para mapanatili ang mabuting pakikipagkapwa sa inyong komunidad? At paano ninyo isinasabuhay ang pagiging mapagpasensya sa inyong komunidad? Isulat ang nakangiting muka sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapanatili ng pagiging mapagpasensya at mabuting pakikipagkapwa sa komunidad. Isulat naman ang malungkot na muka kung hindi. Ikalimang araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagpasensya sa pamamagitan ng angkop na pananalita at pagtugon sa mga sitwasyong kasama ang kapwa. At naipaliliwanag na ang ugnayan ng sarili sa kapwa ay nakatutulong sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Sabay-sabay nating bigkasin, panalangin, pagbati. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan. Ano ang nararamdaman nila? Ano kaya ang dapat gawin upang sila ay magkaayos? Ating basahin ang maikling kwento na pinamagatang si Mario at ang maingay niyang kalaro. Si Mario ay tahimik na nag-aaral sa bahay nang biglang dumating ang kanyang kalaro na si Junjun. Nagsisigaw ito at naglalaro ng bola sa loob ng bahay. Naiinis si Mario ngunit naalala niya ang kailangang maging mapagpasensya siya. Nilapitan niya si Junjun at mahinahong nagsabi, "Pwede bang sa labas na lang tayo maglaro? Nag-aaral pa ako." Napaisip si Junjun at nagpasalamat sa maayos na paalala. Mga bata, ano ang ginawa ni Mario? Paano niya ipinakita ang pagiging mapagpasensya? Ano ang naging epekto ng kanyang pananalita? Ang pagiging mapagpasensya ay nangangahulugang pagpapakita ng mahinahong kilos at pananalita. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, nakakatulong ito upang maging maganda ang ugnayan natin sa ating mga kapwa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Ito ay ang sitwasyon ko, tugon mo. Hahatiin ang klase sa maliliit na grupo at bigyan sila ng sitwasyon. May kaklaseng ng aasar. Nauna ka sa pila pero may sumingit. May kapatid kang naglaro ng gamit mo nang walang paalam. Ano ang angkop na tugon? Paano mo maipapakita ang pagiging mapagpasensya?
Sumulat ng isang sitwasyon kung saan ka maaaring magpakita ng pagpapasensya sa tahanan, paaralan at pamayanan. Mga bata, ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? Bakit mahalaga ito sa ugnayan natin sa kapwa? Paano tayo matututo sa pagkikipagkapwa sa pamamagitan ng pagpapasensya? Ngayon, piliin ang titik ng tamang sagot. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!